nung pagkakasabi dito ng Supreme Court, kasi sinasabi niya, hoy, tumigil kayong mga abusado. Hanggang Mhm. dito lang ang linya ninyo. 'Di ba? So, Tama. napakaganda nung balance of power na nakikita natin ngayon. Nakakatawa yung response ni Tito Soto, Yun no? ma'am, gusto kitang Talaga. kuhanan dyan ng, ng Yeah, reaksyon. yeah, yeah. As a preliminary to that, wala pang isang oras na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. With finality and bank ruling, 13-0, almost unanimous po yan. Dahil wala naman pong tumutol dyan, unanimous yan consistently. At sinabi na mali ang ginawang proseso. Nag-react itong Senate President na si Tito Soto. Mga kababayan, gusto kong kuhanan ka muna ng reaksyon, Ma'am Lorraine. Sa sinabi niya na malungkot na araw sa konstitusyon at batas. Wow. As if he's a lawyer, as if he's also a magistrate of the law under the Supreme Court, no? Ang sabi ni Tito Soto, inamend ng Supreme Court ang konstitusyon sa pag-abuso ng kapangyarihan niya, kaya malungkot ang mga estudyante ng constitutional law at mga profesor na nagtuturo ng batas. Wow. One Ball University, At sabi pa niya, overreach ang power na ito, dapat ang pag-amend sa konstitusyon ay hindi ang Korte Suprema ang may tungkulin yan. Kundi, ibig sabihin niyang ipakita na ang pag-interpret daw ng konstitusyon according to the rules ng impeachment ay wala sa kapangyarihan ng Korte Suprema na pakialaman yan dahil yan na exclusive domain ng Kongreso. Bakit makialam ang Korte Suprema? Ma'am, this is the most stupid statement in the latest political events na nakita ko sa isang Senate President, but I want you to react muna. Go ahead. What can you expect from Tito Soto? I mean, he's a buffoon, no? He's a buffoon. He's a noontime show host. I mean, seriously, has he done anything for us to believe that he has gone beyond, he has transcended that noontime show host persona? No. I mean, he's really Yeah, stupid, no? I agree. To say something, and is he, he's a Senate President, and he's saying something like this, no? It's inflammatory, in my opinion, no? Kasi are you courting a constitutional crisis by saying something like this? You're insulting the Supreme Court instead of respecting it, di ba? Kasi Tama. he doesn't even know that he's supposed to respect the decisions of the Supreme Court because it's a different branch of government, not the legislative, and he's in the legislative and as a judiciary, dapat di siya nakikialam dyan at nire-respeto niya. But again, no, coming from Tito Soto, who's a political prostitute, no? Mhm. Who has time and again insulted the Filipino people by saying that there is no evidence kay Martin Romualdez and kay Bongbong Marcos despite the preponderance of evidence, testimonies of Gutesa, etc. In other words, this buffoon, no, this noontime show host Eat Bulaga person has protected and defended and used his office, the powerful office of the Senate President, to defend and protect the most guilty, yung pinakamalaking ninakaw sa Pilipino, kung kaya't nagkandamatay ang mga kababayan natin, kung bakit marami nawalan ng bahay, ng mahal sa buhay, ng mga simpleng kabuhayan nila. Yan ang ginawa ng walang yang buffoon na yan, 'di ba? Ilang beses niya pinoprotektahan yan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez sa nakaririmarim na pagnakaw sa Pilipino. No, so what do you expect from him, 'di ba? So parang for me, a political prostitute like that, he has just really unmasked himself further, no? And he given us even more reasons to believe that he's nothing more than a noontime show host, a political prostitute, a buffoon who has no respect for the Constitution. Parang it's really, for me, particularly galling to have to listen to him lecture learned men and women of the justices of the Supreme Court when he himself has spat on the Constitution that he says he's defending now, 'di ba? Nilelecturean mo ang Supreme Court justices. Ikaw, One Ball University ka na binaboy mo ang saligang batas diyan sa pagdedepensa mo sa pinakamalalaking mandarambong sa Pilipinas, 'di ba? So it's I agree. particularly galling to have to listen to this buffoon, no? Yeah, I agree, ma'am, no? Sapagkat napakabigat po ng implikasyon, bagamat bupols, may pagkatarantado na uri ng pahayag, pero dahil gamit niya ang plataforma ng Senate President, ang implikasyon po niyan na ang isang institusyon ng gobyerno na dapat ay nagiging balanse at nagiging daluyan ng demokratikong respeto at courtesy
among branches of government, nagiging facilitator ng banggaan at tidwaan at ng disrespect. Yun ang punto namin ni Ma'am Lorraine. Kung ordinaryo lang siya na Itbulaga, noon-time host show, kahit araw-araw niyang sabihin yun, what effect? Pero dahil siya ay Senate President, bit-bit niya ang liderato ng Senado at hindi siya pinupuna ng kapwa niya senador sa kanyang kabulastugan, may effect po yun na ang pangbabastos niya sa desisyon ng Korte Suprema sa napakahalagang issue tungkol sa pag-interpret ng saligang batas at ang hindi pagsalaula at pag-abuso sa mekanismo ng impeachment ay isa pong pagpapakita ng hindi lamang kawalan ng respeto kundi kawalan ng kaalaman sa relasyon ng gobyerno. Nakalimutan ba ni Tito Soto? Kami ni Ma'am Lorraine, hindi kami mga abogado. But you don't need to be a lawyer to understand the basic operations and principles of government relations and operations. Number one, ang legislative, ang executive at ang judiciary magkahiwalay. Pero magkakadugtong ang kanilang function. Pero hindi sila pwede mag-overlap. Pagdating po sa pag-interpret ng batas, pag-interpret ng mga desisyon ng anumang branches of government at pag-interpret ng saligang batas, only the Supreme Court is authorized to do that. Wala nang iba pa. So kung hindi kinikilala ni Tito Soto ang kapangyarihan at otoridad ng mandato ng Korte Suprema na mag-interpret ng mga akto, including akto ng Kongreso, na ito'y dapat na aayon sa batas, lalo na sa saligang batas, what will prevent Tito Soto na hindi rin kilalanin ang iba pang karapatan at respeto sa batas, kagaya ngayon, kinikilala ba niya na dapat bumitaw na at maglayas na sa poder si Marcos Jr. dahil nasa batas din po yan na kapag wala ng pagtitiwala ng taong bayan sa iyo, pwede kang mag-resign at dapat ipanawagan kang mag-resign. Instead, umaakto si Tito Soto bilang special agent, tagapagtakip, tagapagtabon, hindi po para sa kabutihan ng Senado at ng mamamayan, kundi para sa pagsulong ng kriminal na gawain na ang itinuturong mastermind sa pandarambong at pagnanakaw ay si Marcos at si Romualdez. Nagiging tagapagtakip siya. Nagiging spokesperson pa siya minsan ni Marcos. Nakakahiya po yun sapagkat he is using the resources. He is using the platform of the Office of the Senate President para mag-inganyo ng disrespect at ng krisis sa relasyon ng mga basic operations ng government branches. Kaya po ito dapat pinupuna. Kung gusto niyang maging tagapag-atake ng Korte Suprema, mag-resign siya bilang senador. Mag-resign siya bilang Senate President at mag-apply siya bilang tagapagsalita o barker ni Marcos, katuwang ni Claire Castro. Then he can do that. But as long as he is representing the Senate, a separate branch of government required also to balance and check the powers sa mga branches of government at dinidisrespect po niya ang Korte Suprema, ito po ay mahalagang punahin. Yan ang punto namin dito ni Ma'am Lorraine. Sapagkat mali, paluktot at delikado na payagan yan na umiral ang ganyang mga asta ni Tito Soto. Napaka-deplorable ng kalibre ng mga ibang senador natin, no? I really want to talk about that also, Eric, kasi kaya lang naman naging senator yan dahil sa Itbulaga niya, di ba? And that show, no, that noontime show, that inane noontime show, I really blame on a generation that has dumbed down the Filipino people. No, honestly, one of the greatest things maybe I've done as a mother is my children don't know who Tito, Vic, and Joey are. But yet Filipino children, no, on a daily basis, their parents invited these buffoons into their houses, no, by watching that, and it really has dumbed down the discourse na naging bobo ang Pilipino. Kaya biro mo, bobotohin mo yan, taga One Ball University. But again, no, demokrasya ito no. Actually, sila Aristotle, sila Plato, they really look down. I can't recall now kung sino yung Greek philosopher. I think it was Plato who looked down on democracy kasi parang you're being led by a group of uneducated people. No, so what Eric? Okay, are we okay? Tama, yeah, you're correct about saying that. So I'm saying, no, habang nandyan tayo na we should really educate our people na ba't nyo binoboto yan? Bakit nyo binoboto yan? Bakit nyo binoboto si Lito Lapid na ang ginawa lang ay tumingin sa butike, 'di ba? Mas at saka sa mga smugglers pa, 'di ba? Bakit nyo binoboto yung noontime show host na yan? Na walang ambag sa ilang cycles na yan, ano? So 30 again, years talagang in the Senate, ma'am. Ilan? How long? 30.
30! Are you Oo, kidding me? 3-0. My God, di ba? So really, no, it's really a reflection of who we are as a people that we would have something like even Laila De Lira